Patuloy pong umiinit ang talakayan tungkol sa pagitan ng ni Congressman Marcoleta at ni Commodore J. Tariela, spokesperson ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Kasi pinaninindigan po ni Tariela na mayroong West Philippine Sea na katulad ng paniniwala ng lahat ng Pilipino ng kanlurang dagat ng Pilipinas ay exclusive economic zone ng bansa. Pero kaya po sa hearing ay sinabi ni Congressman Marcoleta na wala namang West Philippine Sea. Ano ha? Ito yung sagot niya. Ni Marcoleta pa rin, sinasabi ni Marcoleta, at mukhang nakakapersonalan sa mga pagsasalita pa lang. Pakinggan po natin itong report na ito. Ating dugo, atin yan. Binanatan din at hinamon ni Marcoleta si Tariela. Huwag tayo magpapaka-ignorante. Katulad nung Commodore na yon. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin, kapag hindi niya nakita sa mapa ang karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala siyang naiintindihan. Sagot ni Tariela, nakasisira raw ng loob na marinig mula sa isang mambabatas ng 19th Congress na nagpasa ng Philippine Maritime Zones Act na nag-ugat daw sa pagiging ignorante ang paggamit ng West Philippine Sea. Giit ni Tariela, tinatanggap ng sambayanan ang pangalan. Sumisimbolo rin ito sa karapatan natin sa ating EEZ. Ginagamit din daw ang pangalang West Philippine Sea ng militar at ng Coast Guard na lagi raw naharap sa panganib sa tuwing sila ay nagpapatrol. Tanong ni Tariela, paano tayo susuportahan ng buong mundo kung tayo mismo ay minamaliit ang pangalang West Philippine Sea? Kung tutuusin, wala rin daw issue rito, maliban na lang kay Marcoleta na gumagawa raw ng problema. Tanong pa ni Tariela kay Marcoleta kung naniniwala naman daw ang kongresista na bahagi ng Exclusive Economic Zone ang West Philippine Sea. Ano raw ba ang dapat na itawag dito? Nauna na rin humirit si Pangulong Bongbong Marcos na paraan nito ni Marcoleta bilang aniyay kandidato para makakuha ng atensyon. Nagbabalita mula sa front. Yan ang matindi. Ano ha? Tama, nadinig ko rin yung sinabi ng Pangulong yan na simple lang, ay kandidato si Marcoleta para bang ang tingin niya, ginagamit lang yung iso. Pero matindi yung hamon ni Marcoleta. Mag-resign daw si Commodore as Commodore at spokesman. Kung mapatunayan na mayroong West Philippine Sea, ay sandali. Tama yung sinabi ni Commodore Tariela. Ginagamit ng ating Philippine government, ng military at ng Philippine Coast Guard na ipaglaban ng West Philippine Sea. Paano nga naman tayo tutulungan ng ibang bansa kung tayo mismo may mga Pilipino na hindi naniniwala sa West Philippine Sea? At wala daw West Philippine Sea. English lang yun Ang Tagalog nga daw, kanlurang dagat ng Pilipinas. Kanlurang dagat ng Pilipinas. Ang Tagalog sa West Philippine Sea. Di atin yun, exclusive economic zone. Pero bakit kaya ganon? So yung pitik ng Pangulo ay talaga lang namumulitika. Maaring party lang dahil kandidato. Pero mali Ewan ko, sana naman na maayos din. Pero ngayon, medyo lumalala ang sitwasyon kasi hinahamon na ni Marcoleta na patunayan kung hindi, mag-resign na lang daw as Commodore at spokesman. Abay, mabigat yun. Matindi na po ang sakripisyo ng militar, ng Navy, ng buong Philippine Military at ng Philippine Coast Guard. Ilang taon at dekada na pinaglalaban natin ang West Philippine Sea. Tapos ngayon, ganito yung gagawin. Ano sabi tuloy ni Tariela? Di ba dumaan sa Kongreso yung batas na pinirmahan ng Pangulo na kumikilala sa West Philippine Sea? Bakit nga naman si Congressman Marcoleta mayroong batas na ganon? Tapos, hindi pala siya naniniwala. Ayan, sinasabi naman ni Marcoleta, wala sa mapa. So, medyo, ewan ko, kayo, mahalaga, kayong mga mamamayang Pilipino. Saan kayo rito? Kay Marcoleta o kay Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard? Matindi po yung mga sinabi nilang dalawa. Yung isa, mahamon ng resignation. Pagka hindi napatunayan ng West Philippine Sea, yung isa naman, nanindigang meron. Kaya nga meron kayong batas na inaproban At aming ginagawa yung ginagamit yung batas. At pinanindigan ng military, Navy at Coast Guard. Atin ang West Philippine Sea at merong West Philippine Sea sa exclusive economic zone. So, ewan ko. Kung totoong namumuliti ka lang, sabi nga ng Pangulo, kandidato, kaya naging issue. Pero, masyadong negative ito. Paano naman yung karapatan ng mamamayang Pilipino sa buong mundo na tayo ay merong karapatan sa exclusive economic zone sa kanlurang dagat ng Pilipinas at lahat ng dagat sa buong Pilipinas, yan ay karagatan ng Pilipinas. Ito nga lang sa isyong ito sa Northern Luzon, naging West Philippine Sea, pero dagat ng Pilipinas yan.
hindi na mahalaga yung West, pero ang mahalaga niyan dagat ng Pilipinas. Kung yan ang pag-uusapan. Pero sa akin ang paniniwala at opinion dito, kailangan magkaisa ang Pilipino. Tama yung sinabi ni Commodore Tariela. Dapat ipakita natin sa buong mundo tayo nagkakaisa. Dapat ipakita natin sa mga bansang tumutulong sa atin at tutulong pa na tayo ay mayroong paninindigang mga Pilipino. Pero kung ganito ang mula sa isang congressman ang magsasabing walang West Philippine Sea, ay talaga nakakalungkot yun. Yan ang sinasabi ni Tariela. So, hindi pa tapos itong debating ito. Lalo na ngayon at kasisimula pa lang itong kampanya, baka dalhin ni Marcoleta na yung isyong yan. Ako, Congressman, pasintabi na. Pag ito dinala mo sa kampanya mo, mahirapan ka makakuha ng suporta. Kasi ang mga Pilipino, nakatatak na sa kailang isipan, meron West Philippine Sea. Merong kanlurang dagat ng Pilipinas na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipino. Yun po yun. Hindi na yung mabubura sa kaisipan ng mga Pilipino. Kaya please, Congressman, huwag mong dadalhin ito sa iyong kampanya at sa iyong mga speech sa entablado. Siguradong hindi matutuwa ang mga audience mo. Baka madismaya at baka hindi ka iboto. Kasi hindi pwedeng burahin sa kaisipan ng mga Pilipino. Majority ng mga Pilipino dito at sa abroad, botante man o hindi, basta Pilipino, manindigan sa exclusive economic zone ng bansa. Kasi pag sinabi mong walang West Philippine Sea, ay parang pumapabor sa China. Parang pumapabor sa mga mananakop, nang haharas, nang gigipit, nananakit, nang bubulag. Kasi meron ng laser, meron pang malakas sound system na binibingi. Meron na nga naputulan ng daliri na sundalo. May mga mangingisdang naharas dyan, paulit-ulit ng harassment. Libo-libo na mga diplomatic protest ang Philippine government sa China, binabaliwala. So pag sinabi mong walang West Philippine Sea, parang pinapaboran yung pananakop ng China sa atin. Yan ay hindi katanggap-tanggap. Congressman, paalala lang, pag ito'y inilaban mo at patuloy mong idiniin ito, ikaw ang magsasuffer. Ikaw ang maaapektuhan dahil kandidato ka. Si Tariela ay hindi kandidato. Ang Malacanang hindi kandidato. Ang mga Pilipino ay botante. Sila ang magde-decide kung karapat-dapat iboto ang mga kandidato na mayroong ibang paniniwala sa paniniwala ng botante sa issue ng West Philippine Sea. Mabigat po yan. Please like and share ng video ito. Ulitin ko, saan kayo? Kay Marcoleta o kay Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea na mainit na pinag-uusapan? Nagkakapersonalan na. Kakaiba ito talaga. Abangan ninyo kung ano pa ang mga susunod. Basta ang aking paniniwala at ang aking mga channel from day one, tayo ay manindigan sa teritoryong pag-aari natin, exclusive economic zone. Ang West Philippine Sea ay sa Pilipino, hindi sa China. Merong kanlurang dagat ng Pilipinas. Kahit anong mag-usapan, atin yan. Please like and share ng video.